Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Sa videong ito, pag-uusapan po natin ang negotiation skills sa katarungang pambarangay. Ano nga ba ang negotiation? Bakit ito mahalaga sa paglutas ng mga alitan sa barangay? Paano natin ito magagamit upang maiwasan ang magastos, maabala at mahabang proseso ng pag-aayos ng hidwaan sa korte? Ang negotiation o pakikipagkasundo ay isang proseso kung saan ang dalawang panig na may hidwaan ay nag-uusap upang makahanap ng mutual agreement. Sa halip na dumaan agad sa formal na kaso, binibigyan natin ng pagkakataon ang magkabilang panig na pag-usapan ang kanilang problema at hanapan ng solusyon. Bakit nga ba mahalaga ang negosyasyon sa katarungang pambarangay? Una, ito ay isang mabilis at murang paraan ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan. Hindi na kailangang dumaan sa mahal at matagal na proseso sa korte. Pangalawa, nakakatulong ito sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa barangay. Kung may gusto, mas mainam itong ayusin para hindi na lumala ang problema. Pangatlo, nagpo-promote ito ng win-win solution. Ibig sabihin, parehong panig ay may makukuhang benepisyo sa kanilang kasunduan. Ngayon, paano dapat makipagnegosasyon ang lupon tagapamayapa? Upang epektibo, ulitin ko po, epektibong marisolba ang kaso. Number 1, active listening. Makinig ng mabuti sa magkabilang panig. Huwag basta sumasagot ang lupon. Unawain muna ang hinaing ng bawat isa. Pangalawa, neutrality. Dapat patas at walang kinikilingan ang lupon. Ang lupon, tagapamayapa, ay tagapamagitan, hindi tagahatol. Number 3, effective communication. Gumamit ng malinaw at simpleng mga salita. Iwasan ang teknikal na legal na mga termino na maaaring hindi maintindihan ng mga partido sa hidwaan. Number 4, problem-solving skills. Alamin ang ugat ng problema at humanap ng patas na solusyon na kapwa tatanggapin ng complainant at ng respondent. Number 5, patience and emotional control. Hindi lahat ng kaso ay madaling malutas. Yan po ang katotohanan. Kailangang maging mahinahon at matiyaga sa pakikitungo sa mga taong emosyonal. Alam niyo po, isa yan sa mga katangian ng pagiging lupon, tagapamayapa. Mahinahon. Patience. Mga kabarangay, sa ilalim po ng katarungang pambarangay law, binibigyan ng kapangyarihan ng nasabing batas ang ating mga barangay lupon na ayusin muna ang mga hindi pagkakaunawaan bago ito dalhin sa korte. Ginagamit ng lupon tagapamayapa ang negotiation skills, ang negotiation techniques sa tatlong paraan. At alam ko po, alam na natin ito. Unang paraan, mediation. Ang lupon ay nagtuturo
at tumutulong sa dalawang panig na pag-usapan ang problema. Number 2, conciliation. Ang lupon dito ay nagbibigay ng mungkahi kung papaano maaayos ang hidwaan. At pangatlo, yung arbitration. Kapag walang kasunduan, ang pangkat tagapagkasundo ay maaaring magbigay ng desisyon. Siyempre, bago gawin ito, kailangan mo ng merong agreement for arbitration. Pipirma pareho yung magkabilang panig na sila ay sang-ayon na ang kanilang hidwaan ay aayusin sa pamamaraan ng arbitration. Ang lupon dito magbibigay ng kanilang desisyon na dapat sundin ng magkabilang panig. Mga kabarangay, tandaan po natin ito. Ang negotiation ay isang mahalagang bahagi sa pagsulong ng kapayapaan at hustisya sa ating barangay. Sa halip na dalhin agad sa korte, ang problema, bakit hindi muna subukang pag-usapan ito sa level ng barangay? O yan mga kabarangay, binigyan ko lang po kayo ng idea tungkol sa negotiation. Kaya po kung gusto niyo pang matuto ng ibang mga bagay tungkol sa katarungang pambarangay law at tungkol sa lupon tagapamayapa, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa Katarungang Pambarangay channel dito, mag-like at mag-share po kayo ng mga videos dito sa channel na ito para po sa gayon, madami po tao ang matututo tungkol sa katarungang pambarangay at tungkol po sa role ng lupon tagapamayapa sa barangay. Muli marami pong salamat. Ako si Jeffrey at hanggang sa muli.